natin hahayaan makaposisyon ng mga dilawan, no? Never! Hindi na pwedeng ganun. Sobra-sobra na yon. Anyway, ano sinabi? Yan. Secretary of Education nga, di ba? Sabi ni Barry Gutierrez. Says Sara Duterte should focus on school concerns. Sabi ni Barry Gutierrez yan. Ito pa, tapos itong si, syempre, kaaway na mortal ni ni VP, si ACT teacher, sabi, dapat mag-resign na yan eh. Dapat mag-resign na yan. Ay, no. Anyway, basahin mo natin kay Barry Gutierrez. Sabi kasi ni Barry, si Barry Manilao. Barry Manilao. Anyway, sabi, ang trabaho ng DepEd Secretary ay ang tumutok sa edukasyon. Obviously, Secretary of Education nga, di ba? Ang trabaho niya dapat siguruhing may sapat at mahuhusay na guro, siguruhing may sapat na classroom at paaralan, at may learning materials tulad ng libro, lapis, papel, pati chalk sa loob ng classroom na ito. Tiyakin na ang itinuturo sa mga paaralan angkop sa pangangailangan ng mga bata para pag-graduate nila makahanap sila ng maayos na trabaho at alam nila ang ginagawa nila. Okay, tama naman siya doon. May punto naman siya. Okay. So, where's the point? Let's go straight to the point. Ang hindi kasama sa trabaho ng DepEd Secretary makialam sa investigasyon ng International Criminal Court, kumontra sa desisyon ng pambansang pamahalaan pagdating sa peace talks, makiribon cutting sa mga pribadong kumpanya, sumipsip sa China. Akalain ba ninyong nauna pang bumati ang DepEd Secretary sa China? Nung Independence Day nila, nagpilit pang magwikang Chino si Madam, matatawa ka na lang. Tapos, so yun ang point. Hindi natin sinasabing bawal maghayag ng opinyon, total Vice President din siya. Kung panay itong mga bagay na ito ang inaatubag ng ating Secretary of Education, kung nasa gabinete siya pero malinaw ang panggigigil niya niyang kumontra sa mga desisyon ng administrasyon, kinabibilangan niya, di ba may problema tayo dyan? Kung nababalita ang kanyang opisina sa mga issue ng korupsyon, ayan nga't may bagong issue na naman ng bilyong-bilyong halaga ng learning materials, etc. etc. Di ba may kapabayaan ng nangyayari dito? Kung ganito ang kalakaran, di ba ibig sabihin sa halip na pamunuan, ang departamentong itinilaga sa kanya na uubos ang oras niya hindi sa edukasyon, kundi sa pagpapasikat at paghahabol na maging bahagi ng mga headline. Sinabi. Okay. Ang daming sinabi. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details mo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code na Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan mga kotsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Yung mga sinasabi dito ni Barry Gutierrez, it's a mix of good. Well, some are acceptable. Acceptable naman yung ibang dahilan. Tulad ng yung pagbaba natin sa tayo may pinakamababang reading comprehension, tsaka sa STEM, sa PISA, science, technology,
Science, Technology, and Math, STEM. Engineering and Math, STEM subjects. So it is really a cause for concern. Pero ang natawa ko dito mga kotsero, itong sa huli. Naalala niyo si Lenlen? Nung sinabi, dito natawa ko din sinabi niya to eh. Kung ganito ang kalakaran, sa halip na pamunuan ang departamentong itinalaga sa kanya, nauubos ang oras niya hindi sa edukasyon kundi sa pagpapasikat at paghahabol na maging bahagi ng mga headline. Di ba ganyan si Lenny dati? Pinag-resign niyo ba sa pagiging vice president? Hindi naman. Hindi naman, di ba? Pero ganyan si Lenny dati. So, ibig sabihin, yung ginagawa ni Lenny dati na in your observation, ginagawa ni VP Sara ngayon, magkaiba ng standards? Magkaiba tayo ng standards dyan? Ganun ba dapat yun? Hindi ko alam. Pero siguro, syempre, like everyone else, na tulad ng mga DBS na medyo bias mag-isip, baka hindi lang nila alam kasi talaga yung accomplishments for 2023. So tayo na lang umalam. Panoorin natin itong balita na to. The launching of the Matatag program to resolve fundamental problems in basic education, putting in place the procurement for school infrastructure and facilities to address classroom shortage, over 2,000 classrooms constructed and over 1,000 repaired. These are but a few of what the Department of Education touts as a year of new beginnings that our Kenneth Paciente sums up in his report. A year of beginning. This is how the Education Department described the year 2023. Looking back at this year, the department is proud of some of their achievements for the good of the education in the country, including the launching of the Matatag Agenda to solve the challenges in basic education. Also, the establishment of procurement strand and school infrastructure and facilities strand to address the lack of classrooms. In fact, the DepEd has built up to 2,201 classrooms this year. More than 1,000 classrooms have been repaired, while more than 80 health facilities have been built. According to the DepEd, although there is a blended learning modality caused by the pandemic, the in-person classes are still better. Kailangan pa rin natin ng tamang infrastructure para maging epektibo yan. That's why tuloy-tuloy yung mga programa natin para mapaigting pa or to strengthen yung mga infrastructure natin tulad ng pagbili ng mga e-learning cards at lalong-lalo na yung internet connectivity. DepEd's construction of the last-mile school classrooms has also been successful, which today has reached 45. It also addressed the challenge when it comes to internet connectivity. 25 schools have Starlink connection already, while 2,000 schools have been provided with satellites. The DepEd also launched the Matatag curriculum aimed to reduce the burden of students on their study load or number of subjects. It was initially implemented in 33 schools in 7 regions of the country. DepEd also launched the National Learning Camps this year to recover from the learning loss due to the COVID-19 pandemic, plus the Learning Rights Protection Office and Learners Telesafe Contact Center helpline to ensure the safety of students. Marami pa tayong mga challenges, no? Malayo pa yung ating biyahe nga, ika nga. But unti-unti naman po umuusad tayo at sa tulong hindi lang ng mga kawani ng DepEd pero pati na rin using the whole of nation approach ay unti-unti na rin nating masasagawa yung mga reformang gusto natin. DepEd has also advanced additional funding to ensure the proper nutrition of students. It has also not forgotten the welfare of the teachers. That's why it seeks to publish the guidelines for removing the admin tasks and duties from their workload. The DepEd is also in the process of accepting 5,000 administrative personnel to perform administrative tasks in the schools. Nakatutok po 5,000 tayo talaga. ngayon dyan. Tapos na po yung final draft. It's just undergoing legal review. So we're expecting po talaga na before the year ends, may lalabas po natin yung guidelines na yan. Dahil talagang napapansin natin na yan ang kadalasang reklamo from the field na talagang tambak ng admin tasks yung ating mga teachers. The DepEd assured to strengthen its various programs next year, including Catch Up Friday so students can learn more. Kenneth Paciente for The Nation. The launching Ang weird ng balita ng PTV4 na parang walang gana. Parang di sila happy sa ginagawa nila. Kaya ganyan, konting buhay naman mga ma'am sir.
Di ba? The launching of the Matatag program to resolve fundamental Parang walang gana sa buhay. Kulang sa vitamins. Anyway. So puntahan natin yung accomplishments. O, titingnan natin kung ano. Siyempre mga kotsero, hindi naman tayo bias katulad ng iba. Tingnan natin talaga kung may accomplishments. Kasi kung meron, edi it's worth, di ba? It's worth giving it a shout out, di ba? So 2,201 na bagong classroom ang naitayo. 1,274 na classrooms ang na-repair. Diba? Good job. Itong sa ilalim, tinakpan nila. So hindi natin alam kung ano yan. Sayang. Pwede rin sanang iyan. Upload yan. Sayang. Hindi natin na makita. Tapos, what else? Let's look at the other numbers. Kasi, yun ang Ito. Yung Starlink. Si Starlink. 25 schools na raw may Starlink connections. Di maganda. Good job yan. Social by the way. And, alam nyo mga kotsero, kaya Starlink ang ginamit dito. Kasi ito yung mga last mile schools. Last mile schools. Ibig sabihin, ito yung mga paaralan na nasa liblib na lugar. Di ba? Nasa liblib na lugar yan. Kaya Starlink ang gagamitin talaga siya. Wala kang choice. That's it. So, wala kang choice dyan. Last mile schools yan. Kasi Starlink ang ginamit. Ako mga kotsero, happy na lang ako na yung mga schools na to ay may internet connectivity na. Di ba? Happy na lang ako dun. Na yung mga batang to, tsaka yung mga teacher, makakagamit na ng internet sa kanilang mga paaralan. Di ba? Good job yan. Kailangan nating bigyan ng shout out. Diba? Tapos, pa? 2,000 schools naman ang binigyan ng satellite connectivity. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. Hindi ko alam kung anong ang ibig sabihin ba niyan satellite connectivity. Anong klaseng satellite internet? Ano ba? Hindi ko alam kasi hindi ko alam kung kung reliable ang satellite internet Kung si Starlink is satellite internet. Pero nakahiwalay yung kay Starlink. Diba? Nakahiwalay yung kay Starlink, 25 daw yung kay Starlink. So, ibig sabihin, baka ibang ibang provider. So, hindi natin alam kung anong ibig sabihin yan. Kung yung satellite ba nitong 2,000 schools na to are the same as Starlink or is it different? Basta ako mga kotsero, ulitin ko lang, ako happy lang ako na itong mga paaralan na to na-equip na ng internet. Yun ang ko dyan. At least happy na ako dun. Okay na ako dun. Tapos, actually ito maganda to Magandang improvement itong ginawa na to sa K-12. Yung yung pinaikli yung mga subjects. Yung pinaikli yung mga iba't ibang subjects at different grades. Kailangan talaga gawin yun kasi masyadong congested yung K-12 curriculum. Tapos hindi pa na-address yung yung learning needs ng mga bata sa sobrang daming pinag-aaralan. Kaya ang baba natin sa STEM So at least ngayon medyo kahit paano meron ng tutok, di ba? Okay na rin yan. Tapos ano ba? Ano to? Ito. Dito nag-roll out na nung bagong curriculum. So 35 schools. So okay na yan. Good job yan. Good job. Ay. Ito by the way, ito gusto ko rin to. Itong Learner Rights and Protection Office. Kasi at least dito yung mga bata, pwede sila mag-report kung sila naaabuso ng mga guro, mga admin. Huwag lang gamitin pang prank. Ganun. Pero this is a good project. Okay yan. Maganda yan. So it is good na natuloy yan.
Tapos, ano pa ba? Mukhang wala na. Mukhang okay na doon. Okay. Kung doon na nga lang. So, at least, di ba? At least, mga kotsero, we can say na si VP Sara is also doing her thing. And she's doing her best sa DepEd. Di ba? So, ako, happy na lang ako doon na yung mga bata na to, nagpagsisilbihan na maayos. Okay na ako doon. Okay na ako doon. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, mga kotsero, hindi ako masyadong maano sa pangalan. Hindi ako masyadong, basta sa akin, importante, makikinabang ba yung mga Pilipino dyan. And 2,000 newly built classrooms, ang dami makikinabang na Pilipino dyan. Good job talaga dyan, mga kotsero. Walang dyan. Wala akong kontra dyan. Good job dyan. Tsaka sa iba pang ginawa ni VP, okay na ako dun. So mga kotsero, ito sa sinabi ni Barry Manilaw, na nagpapasikat lang. Mukhang hindi naman pasikat. So kung meron siyang panahon para bumatiko sa mga ibang bagay, siguro dahil tapos siya sa mga trabaho niya. Excuse me. Di ba? Kung meron siyang panahon para kumontra, quote unquote, kasi yun ang sinabi niya. Kumontra sa ibang direksyon ng administration, maybe it's because she's already done her job sa kung ano man yung trabaho niya sa DepEd. Ang hindi lang naman nakakapansin ng trabaho niya sa DepEd yung mga galit sa kanya. Di ba? Yun lang naman mga hindi nakakapansin sa mga ginagawa niya sa DepEd. Yung mga galit sa kanya. So, hindi ko alam, is it a valid criticism kasi galit nga sa kanya? Parang yung mga DBS na galit kay PBBM. Is it a valid criticism? Galit sa kanya So, valid ba yun? We don't know. Sabi ko sa inyo, mga kotsero, at paulit-ulit ko po ito sinasabi sa channel ko, kung pupuna, make it worth our while. Di ba? Humihingi ka ng atensyon namin. Nating lahat. Sa mga puna mo. So make it worth our while. Ito si Barry Manilaw, pumupuna pero it's not worth our time. It's really not worth our time. So kung tutuusin. Tulad yan, nagpakalat ng pulburon. Pumuna, nagkalat ng pulburon. Is it worth our time? No. Bakit? Hanggang ngayon, drawing Kaya ako, happy na lang ako na meron silang Starlink. Na yung mga teachers doon nakakapagturo na maayos, mga estudyante natututo na maayos. Happy ako doon. Kaysa yung previous admin, di ba yung pangalan niya? Briones. Yung kay Briones, walang nagawa. Sa mga last mile schools, wala siyang nagawa paano gagawin? Nakakaawa kaya yung mga teacher tsaka yung mga estudyante nung panahon ni Briones. Tapos siya pa yung nataon sa pandemic. siya pa yung nataon sa pandemic. Diyos ko, kawawa yung mga bata. Ang pangit ng modules nun, promise. Sobrang pangit ng modules nun nung panahon ng pandemic. Sana maayos yun, no? Sana maayos. Correct, yung overpriced na laptop. Nabalitaan nyo ba to? Yung Exposito ni Krappler Yun. Overpriced na laptop. Ay, grabe yan. Tapos binenta na lang sa Lazada. Meron pa yung camera. Yung mga Canon na camera. Diyos ko, kawawa naman yun. Panahon ng pandemic yun Ginatasan yung DepEd. Diyos ko naman. Grabe yun, yung pandemic talaga. Ang daming kalokohang nangyari. As in, si Farmally, tapos itong sa DepEd, Diyos ko, my goodness. Hindi mo alam kung ano yung pinagagawa
Tinik advantage talaga yung yung pandemic. Ibang level, grabe. Sobra 'yun. Sobra 'yun. Anyway. So hanggang dito lang po muna tayo for 2023, guys. Okay, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. And please don't forget to subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa ating din pong Facebook page. Pa-follow na rin po tayo doon. At napaka-importante po mga Coachero, lalo na ngayon na naka-shadow ban ako sa Facebook. Pa-share po yung ating mga videos. Napakalaking tulong po sa atin. At I'll see all of you in our next Coach Jared Live in 2024. Happy New Year, everyone! God bless you. And, saan ba ako? Wait. Ayan. God bless you and see you next time, guys. Bye!